Ngayong mag-e-eleksyon, may iba't ibang estilo na raw ng pagbili ng boto. Base sa investigasyon ng election watchdog na NAMFREL o ang National Citizens Movement for Free Elections, ang bigayan nasa 500 hanggang 1,000 pesos kada tao. Sa ilang komunidad, pamilya pa raw ang nagbebenta ng mga boto at kung minsan, meron pa raw bidding. May report si June Veneracion. Bumabaha na raw ang pera pambili ng boto para sa eleksyon sa Mayo. Base sa field monitoring ng National Citizens Movement for Free Elections in NAMFREL, nagsimula raw ang talamak na bilihan ng boto nung nakarang linggo. Gapangan ang tawag nila rito. Ibig sabihin, ginagapang o pinupuntirya unang-una yung mga wala pang napipiling iboboto. Ang bigayan, 500 hanggang 1,000 pesos kada ulo. Binabagsak na ngayon yung mga pera, no? At lumalapit na sa mga opisyal na panglokal, no? Mga barangay, no? Minsan nagpapalista na yan, no? Sa barangay, sa barangay ang bagsakan yan. Pero mas mataas ang bayad sa mga tinatawag na informal leader. Naglalaro raw ito sa 5,000 hanggang 10,000 pesos. Ang trabaho naman nila, magdala ng boto sa mga kandidato, gamit din ang pera. Pero hindi lang bilihan ang problema. May namomonitor din ang NAMFREL sa ilang komunidad sa Mindanao. Pamilya naman ang nagbebenta ng kanilang boto. At kung may kakagat ng mga kandidato, parang bidding pa raw ang mangyayari. Ang highest bidder ang makakakuha ng boto. Kung makikita mo yung bahay, parang barong-balong lang nga eh. Tapos nakapaskil doon, naka-advertise yung kandidato pati yung presyo. Sino nagpaskil mo? Yung tatay. Umabot na tayo dun sa kalagayan na yan na kinocommodify na yung boto. Babala ng COMELEC, parehong ipinagbabawal ng batas ang pagbili at pagbenta ng boto. Kaya sabit pati botante, di lang antiwaling politiko. June Veneracion, GMA News.